Hello mga kababayan, kumusta kayo dyan? Sana okay lang kayo. Pasok na naman tayo guys. Pero magandang balita. Meron na yung result nung reassessment natin sa CELPIP exam natin guys. Nung nakaraang vlog ko, lumabas na yung result ng CELPIP exam natin. Mataas naman siya, pero nag-request tayo ng reassessment doon sa writing and speaking, kumbaga. So 50-50 chance kasi yun. Nagbayad tayo ng $50 each, so 110 plus tax. 2 weeks ago, nag-retake tayo ng CELPIP exam. Pangalawang retake na natin. Tapos Tuesday last week ng gabi lumabas yung score natin sa CELPIP. So yung second take natin, ang score natin is 10 sa listening, 10 sa reading, 9 sa writing, saka 8 sa speaking. In the day or yung gabi na yon, sabi ko kay Leslie, i-challenge natin or ipa-reassess natin kasi sure naman ako na mas mataas yung performance ko or mas umangat yung performance ko nung second take ko compared sa first take. Within that night, nag-request tayo ng reassessment. Nagbayad tayo ng, sabi ko nga, $50 each sa writing. Although masaya na tayo sa writing guys. Kaso, sabi ko kay Leslie, baka may chance na tumaas. So, reassess tayo $55 sa writing, tapos $55 sa speaking. So, 110 plus tax. So, mga around 120 plus ang binayaran natin. Ang kagandahan naman doon sa rule ng CELPIP is, pag nag-change yung score mo, i-refund nila yung kung saan mang part ka na exam. Kasi normally pag listening reading guys, computerization hindi na. Sobrang liit ng chance mo na mapapalitan pa yung score mo. Pero sa writing and speaking, medyo mataas ang chance mo, 50-50 yun. Pag dun sa reading, saka listening, wala na yun, mababa ang chance. Sobrang baba kasi computerization guys. So, yun nga, lumabas na yung result nung Saturday. At ang score natin is 10 sa listening, 10 sa reading, nag-10 sa writing guys. So from 9, nag-reassess tayo, naging 10, tapos yung speaking natin, nag-stay lang sa 8. So para sa akin, panalo na ako dun. Kasi ang inaasahan ko lang, kahit isa lang ang umangat ang score, panalo na. Pero pag kunwaring walang tumaas, at least nag-try tayo, panalo pa rin kasi tumaas nga yung score natin. Pero sobrang double win yung nangyari kasi nga may tumaas writing. So yung $55 doon sa $55 plus tax doon sa writing natin guys, i-refund nila sa credit card. Ang sabi is 2 to 3 weeks ang refund, kumbaga ang pagkakasabi nila. Nagulat ako guys nung Saturday biglang nandiyan na yung result. Kasi ang assessment daw talaga is 2 to 3 weeks. Hindi ko inaasahan na ganun kabilis yung reassessment. Siguro dahil nag-ano tayo agad, request tayo agad within that day ng result natin. Hindi ko alam. Pero mabilis yung reassessment nila. Kung kayo nag-take ng CELPIP at confident kayo na medyo pangit yung score nyo sa reading and speaking, lalo na mag-reassessment kasi 50-50 chance lang naman yun. Mataas ang chance na iaangat niya. Mataas ang chance din na hindi niya itataas. Pero yung chance na yun, yung pagtaas na yun guys, kunin mo, sayang din. So yun ang balita sa CELPIP natin. At sinabit na natin doon sa consultant natin at ina-adjust na yung score natin.
Tignan natin, ang computation kasi namin ni Leslie nag plus 13 kasi nga umangat, di ba? Plus 13 yung sa Canadian Experience class natin na score. Since tapos na ang self-pip natin, ano na ang susunod, guys? Mag-relax muna tayo. Nag-PS5 tayo, relax. And then sa August, may ganap na naman. So sa next vlog ko na isasabihin para may content tayo, kasi hindi naman tayo content creator talaga. Dinadocument lang natin kung anong nangyayari dito para yung family natin sa Pilipinas or mga relative natin napapanood nila kung anong nangyayari dito sa Canada. Kasi hindi naman lagi natin kausap. So itong YouTube channel na to is para sa kanila, para alam nila kung anong nangyayari, ano ng balita dito sa Canada. So focus muna tayo sa work, and then chill muna tayo, maglaro ng PS5, which is na-addict tayo, guys. Pero sabi ko naman kay Leslie, wala naman tayong ganap. Naka-leave pala si Leslie ngayon, Friday to Monday. Long vacation niya. Nagpapahinga. Oh well. So yun ang wala namang ganap this week. Wala namang ganap. Baka siguro gagawa tayo ng panibagong vlog about sa plano natin, next plan natin para sa Canadian application natin. Ang sa akin kasi, ayoko nang walang ginagawa. Yung naghihintay ka lang kung kunwari kung may i-improve kang score, like kunwari yung English exam, mag-take ka. Kasi yung okay na yan, hindi mo na ma-maximize yung score. Yun din yung mga naririnig ko sa consultant, ang ina-advise nila is i-maximize mo muna yung score, like English. So yun yung pinakamadali kasi, guys. Kasi yung work experience 1 year. Yung education mo 1 year lang din naman ang minimum kahit kumuha ka ng Canadian education. Yung self-pip kaya mong i-take in 1 month. Mag-aral ka ng 1 month, 'di ba? Yun yung pinakamabilis talaga. Tapos kung wala ka pang French, pwede ka mag-French. Kung tinatamad ka, ang hirap mag-French. Try mo muna. So tara, guys. Yun lang yung narinig ko sa consultant. Yun lang din yung advice ng consultant namin. Maximize all scores, and then let's see tignan natin kung anong mga next step. Pero na-anticipate ko na magsasuggest siya dun sa, yung isasuggest niya is akma dun sa plano natin sa August. Naramdaman ko na yun yung plano namin ni Leslie, align dun sa kanya, guys. So tignan natin kung anong plano niya. Pero tara, pasok na muna tayo. Init, guys. Mainit yung araw ngayon. Titignan nyo, sobrang init. Tara, pasok na tayo. May gusto kong bilhin yung parang car holder, pang GoPro din. Parang mga $26 para sa pag-vlog natin. Kumbaga para lang may content tayo, driving session kumbaga. Ewan ko kung itutuloy ko. Tara, guys, pasok na muna tayo. Ang init. Uwian na, guys. Uwi na tayo. Mga 5:30 na ng hapon.